Hindi alam ng mga tao sa labas kung ano ang nangyari sa private room, kaya ang iba ay nag-e-enjoy pa sa clubhouse. Pagkaalis ni Guning at ng kanyang mga kaibigan, si Sito Ye at Chu Xuanfeng lang ang naiwan sa pribadong silid. Nakahiga si Sito Ye sa sofa na may masamang ekspresyon na nagsasabi sa mahinang boses. Parang may hindi na makapaghintay. Bagamat wala pa siyang ebidensya, alam na ni Sito Ye kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Sa mga gang, ang mga tao ay nagpakana laban sa isa't isa ng mas malupit kaysa sa politika. Kapag nagkaroon ng mga salungatan tungkol sa mga benepisyo o ambet, ang ilan ay mamamatay. Bukod dito, maraming paraan para hindi madala ang legal na resulta kahit na nakapatay ka ng isang lalaki sa isang gang. Iyon din ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang natakot sa mga gang dahil ang mga gang ay hindi pinaghihigpitan ng mga batas. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Chu Xuanfeng. Naiinis din siya, dahil alam din niya kung sino ang nagplano nito. Lumikha ng isang aksidente at alisin siya. Utos ni Sito Ye. Sa totoo lang, binalak ni Sito Ye na pumikit, dahil ang taong iyon ay isa sa mga nagtatag ng Qinggang. Gayunpaman, dahil nagplano na ang tao na patayin siya, hindi niya iisipin na pumatay ng isang taksil. Kahit na wala siyang pruweba, napakadali pa rin para kay Sito Ye na pumatay ng tao. Bumaba si Hao Ran at ang iba pa sa gulat at takot. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita tungkol sa nangyari kanina. Nang makitang mapatla ang mukha ni Yu Mixi, tila nag-aalala si Moke at tinanong siya, "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako," pilit na ngumiti si Yu Mixi. Sinulyapan ni Guning si Moke bago siya tumingin kay Yu Mixi. Nakita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Moke kay Yu Mixi, ngunit si Yu Mixi ay hindi nagpakita ng labis na pagmamahal kay Moke. Hindi alam ni Guning kung gusto lang ni Yu Mixi na maging kaibigan niya si Moke o kung hindi niya alam na maaari pala silang maging magkasintahan. Napakabata pa nila, at matagal na silang magkaibigan. Marahil ay hindi naging madali para sa kanilang dalawa na gumawa ng isang hakbang pasulong. Nang papalabas na sila ng clubhouse, nakasalubong nila si Qin Yifan sa hall. Si Qin Yifan ay may appointment sa kanyang mga kaibigan, at siya ay medyo nahuli. Nang makita niya si Guning, natigilan siya saglit, pagkatapos ay nagsuot ng magiliw na ngiti. "Kumusta, Guning at sa lahat?" "Nagkataon lang." Si Qin Yifan ay hindi mukhang malungkot o walang magawa ngayon dahil nalampasan na niya ito. Kahit masakit pa rin ang lumitaw si Guning sa kanyang paningin, hindi nagtagal ay kumalma siya. "Hi, Yifan." Palaging may magandang impresyon si Guning kay Qin Yifan, kaya't itinuring niya itong palakaibigan gaya ng dati. "Uuwi ka na ba?" "Maaga pa," sabi ni Qin Yifan. "Hindi naman. Pupunta tayo sa ibang lugar," sabi ni Guning. "Kailangan na nating umalis. Magsaya ka." "Oo naman, bye," sabi ni Qin Yifan, at naghiwalay sila. Nang makita si Guning na naglalakad palayo, si Qin Yifan ay nagsuot ng isang mapait na ngiti. Kumikirot pa rin ang puso niya para sa kanya. Wala pang 10 PM ngayon. Tara na sa V5 bar. Kailangan ko ng inumin para kumalma, sabi ni Hao Ran. Lahat sila ay tumingin kay Guning, naghihintay ng kanyang opinyon. "Bakit hindi?" sabi ni Guning. "Ay, ikaw ang pinakamahusay na boss kailanman." Bulalas ni Chu Peihan. "Bueno, maaari ka pa ring magsaya nang wala ako," sabi ni Guning. Lagi siyang nakikinig sa kanya ng mga kaibigan niya. "Kung wala ka, hindi gaanong masaya," sabi ni Hao Ran. Eksakto. Umalangaw-ngaw si Qin Zixen. Sa hindi pagkakataon, pagdating pa lang nila sa entrance ng V5 bar, nakita na nila ang drama. At ang mga papel sa eksena ay sina Gu Xiaoxiao, Chen Ziyao at Qin Zing. Sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao ay humihila at nagtutulak sa isa't isa. Lumapit si Qin Zing at itinulak si Gu Xiaoxiao palayo. "Gu Xiaoxiao, tama na. Tama na." Galit na galit si Gu Xiaoxiao. "Qin Zing, Chen Ziyao, gaano kakalakas loob na gawin ito sa akin? Ikaw ang boyfriend ko at matalik kong kaibigan. Paano kayo lihim na magkasama sa likod ko?" Nang marinig iyon,
tiningnan ng mga nanonood sina Chen Ziyao at Qinzing nang may panghahamak. Ano? Nakitulog siya sa boyfriend ng best friend niya. Wow, ang drama naman. Palaging sinusunod ng mga lalaki ang sekso na udyok. You hit the point. Sa tingin ko ang babae ay isang asong babae na ninakaw niya ang lalaki mula sa kanyang matalik na kaibigan. Sumasang-ayon ako. Ang mga tao sa kanilang paligid ay madalas na customer ng mga nightclub, kaya hindi sila nag-abalang maging magalang. Si Chen Ziyao ay hindi kailanman napahiya ng ganoon noon, at napaluha kaagad. Si Qinzing, bilang bata, ay nanatiling matatag. Tumahimik ka. Hindi mo alam ang sitwasyon, kaya tigilan mo na ang pagpuna sa amin. Binatukan sila ni Qinzing, pagkatapos ay bumaling kay Gu Xiaoxiao. Gu Xiaoxiao, naghiwalay na tayo, at hindi mo alam kung sino ang kasama ko ngayon. Pahinga. Kailan? Tanong ni Gu Xiaoxiao. Nang marinig iyon, natarante si Qinzing. Sa katunayan, hindi nakipaghiwalay si Qinzing kay Gu Xiaoxiao ng harapan. Umalis si Gu Xiaoxiao sa CTF, at unti-unti silang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil doon, nagkaroon sila ng tahimik na kasunduan na naghiwalay sila sa isa't isa. Gayunpaman, nang malaman ni Gu Xiaoxiao na si Qinzing ay naging kasintahan ni Chen Ziyao, hindi niya ito matanggap, at naramdaman na siya ay pinagtaksilan. Iyon ang dahilan ng eksena. Kahit na hindi nakipaghiwalay si Qinzing kay Gu Xiaoxiao ng harapan, hindi niya ito aaminin para maprotektahan ang kanyang imahe. Gu Xiaoxiao, naghiwalay na tayo, iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo nagtawag-tawagan. Nakakita ka na ba ng mag-asawa na isang buwang hindi nagkokontak sa isa't isa? Ikaw, galit si Gu Xiaoxiao, ngunit hindi niya alam kung paano makikipagtalo, dahil totoo ang sinabi ni Qinzing. Ang kanyang reaksyon ay nakuha rin ng mga nanonood, at sinimulan na nilang hamakin si Gu Xiaoxiao ngayon. Oh, so ang asong babae na ito. She's so shameless to come on to the boy after they have already break up. Eksakto. Ginawa niya tayong husgahan ang ibang babae. Nairita si Gu Xiaoxiao, ngunit hindi alam kung paano makikipagtalo pabalik. Ziyao, tara na. Hinawakan ni Qinzing ang kamay ni Chen Ziyao habang naglalakad palayo. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi umimik si Chen Ziyao, dahil gusto niyang makita ang ugali ni Qinzing at gusto rin niyang protektahan ang kanyang imahe. Hindi. Agad na pinuntahan ni Gu Xiaoxiao si Qinzing pabalik. Pinahiya na niya ang sarili sa publiko, kaya hindi siya pumayag na sumuko. Gusto niyang humingi sila ng tawad. Nang hinawakan ni Gu Xiaoxiao ang kamay ni Qinzing, inihagis siya ni Qinzing sa lupa at umalis kaagad. Pumasok si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa bar pagkatapos ng drama. Hindi interesado si Guning na pagtawanan si Gu Xiaoxiao ngayon. Gusto talaga ni Chu Pihan na gawin iyon, ngunit wala siyang sinabi dahil walang interes si Guning. Pumunta sila sa isang pribadong kwarto, nag-iinuman at nag-uusap sa musika. Nagbuhos si Moke ng isang basong tubig para kay Yumixi, na nakakuha ng atensyon ng iba. Agad na nagpaliwanag si Moke. Hindi magaling uminom si Mixi, kaya sa tingin ko, mas mabuting uminom siya ng tubig. Hindi inisip ni Yumixi na may mali doon. Mga ad ng Pub Future. Hindi rin ako magaling uminom, sabi ni Chu Pihan at nang-aasar. Hayaan mo akong magbuhos ng tubig para sa iyo, sabi ni Moke, at gagawin iyon, ngunit pinigilan ni Chu Pihan. Sige, hindi ako mahilig uminom ng tubig kapag umiinom ako ng alak. Hindi komportable. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na iba ang pakikitungo ni Moke kay Yumixi. Gayunpaman, tila alam ni Yumixi, kaya hindi nila ito itinuro kung sakaling magdulot ito ng hindi organisasyong gulo. Oh, Mixi, hinaras ka na naman ba ng mga tito at tiya mo? Tanong ni Guning. Tumingin din si Moke kay Yumixi nang may pag-aalala. 2 beses nilang ginawa pero tumawag kami ng pulis kaya nawala sila, sabi ni Yumixi. Magandang malaman, sabi ni Guning. Pagkaraan ng ilang sandali,
Tiningnan ni Howran ang kanyang telepono at nagulat na napabulalas, what the F asterisk sick. Ano? Lahat ng iba ay nagtataka kung bakit nagulat si Howran. Basahin mo ito. Ipinakita ni Howran ang kanyang telepono sa iba, at may isang piraso ng nakakagulat na balita sa screen. Isang batang lalaki at dalawang babae ang nag-away sa publiko dahil sa emosyonal na pagkasalubong. Isang babae ang tinulak ng isa pa sa gitna ng kalsada at nabundol ng isang kotse, larawan na nakalakip. Sa larawan, nakahiga 2 metro sa harap ng isang puting kotse ang isang batang babae na nakasuot ng puti. Napuno ng dugo ang kalahati ng kanyang mukha, at malamang na nasira ang kanyang mukha. Ang babae ay si Chen Ziyao. Mula sa sinabi ng pamagat, ang ibang babae ay kailangang si Gu Xiaoxiao na nagtulak kay Chen Ziyao. Nagulat ang lahat na gagawin iyon ni Gu Xiaoxiao. Gayunpaman, walang nagmamalasakit kay Chen Ziyao dahil wala sa kanila ang nagkagusto sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Bueno, sa tingin ko ay makukulong si Gu Xiaoxiao sa pagkakataong ito, sabi ni Chu Peihan, ngunit wala man lang nadamay. Sa totoo lang, ang ginawa ni Gu Xiaoxiao kay Guning noong huling pagkakataon ay sapat na para ipadala siya sa kulungan. Naghukay siya ng sarili niyang libingan, sabi ni Howran. Hindi sila naapektuhan ng aksidenteng ito, at nagpatuloy sa pag-inom at pakikipag-chat. Si Gu Xiaoxiao ay makasarili, malupit at masama kaya wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan at itinakda ang kanyang sarili na maghayganti. Matapos ang aksidente, may tumawag agad ng ambulansya at pulis. Halos magkasabay na dumating ang ambulansya at ang pulis, at si Chen Ziyao, na sinundan ni Qin Xing, ay ipinadala sa ospital, habang si Gu Xiaoxiao ay dinala sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay tinawagan ng pulisya at ospital ang mga magulang ni Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao nang magkahiwalay. Matapos matanggap ang kakilakilabot na balita, ang mga magulang ni Chen Ziyao ay tumakbo sa ospital, habang ang mga magulang ni Gu Xiaoxiao ay tumakbo sa istasyon ng pulisya nang walang pagkaantala. Naghalo-halo ang emosyon ni Qin Xing, hindi dahil kay Chen Ziyao, kundi dahil nag-aalala siya kung makakaapekto ba ang aksidenteng ito sa kanyang sarili. Naging selfish din siya. Nang dumating ang ambulansya sa ospital, isinugod si Chen Ziyao sa emergency room. Bagamat kailangan nito ang pirma ng kanyang magulang para magsagawa ng operasyon. Sinabihan sila ng ama ni Chen Ziyao na si Chen Langwei na gawin kaagad ang operasyon, dahil hindi sila sigurado kung mabibitin si Chen Ziyao hanggang sa dumating sila. Alam din ng ospital na ang ama ni Chen Ziyao ay isang mahalagang figure, kaya't sabay-sabay silang nagsagawa ng operasyon. Matapos malaman ng mga magulang ni Chen Ziyao ang buong proseso ng aksidente, sa sobrang galit nila ay muntik na nilang masuntok si Qin Xing. Kung hindi dahil kay Qin Xing, hindi sana itinulak ni Gu Xiaoxiao si Chen Ziyao sa gitna ng kalsada. Gayunpaman, ang ama ni Qin Xing ay ang Vice Director ng Tourism Administration, kaya ang mga magulang ni Chen Ziyao ay hindi nang ahas na saktan siya. Sa halip, nagpasya silang gawin kay Gu Xiaoxiao ang resulta, kahit na maganda ang relasyon nila ni Gu Qinxiang. Dumating din sina Gu Qinxiang, Lin Liwan at Gu Qindian sa istasyon ng pulisya mamaya. Matapos malaman ang buong proseso, nagalit din sila sa ugali ni Gu Xiaoxiao. Sa kanilang pagkamangha, si Gu Xiaoxiao ay naglakas loob na pumatay ng isang batang babae sa kanyang edad. At hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Gu Xiaoxiao na saktan ang ibang babae. Matagumpay na nakawala si Gu Xiaoxiao sa kanyang ginawa noon, kaya hindi niya naramdaman ang takot hanggang sa napadpad siya sa istasyon ng pulisya. Nang makitang paparating sina Gu Qinxiang at Lin Liwan, napaluha siya. Itay, nanay, ilabas mo ako. Qinxiang, gumawa ka. Ilabas mo si Xiaoxiao. Alam lang ni Lin Liwan kung paano magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga kamag-anak, ngunit walang ideya kung paano haharapin ang mga paghihirap. Naunawaan ni Gu Qinxiang na si Gu Xiaoxiao ay masentensyahan ng mga taon sa bilangguan kung hindi niya ito mahawakan ng maayos. Kaya tinawag niya ang ama ni Chen Ziyao upang humingi ng tawad at pag-usapan ang kabayaran.
Halos makiusap siya sa ama ni Chen Ziyao na itinuring ito bilang isang aksidente, sa halip na isang sinadyang pag-atake. Kung ganoon, hindi makukulong si Gu Xiaoxiao. Sinabi ng ama ni Chen Ziyao, Gu Qinxiang, hindi mahalaga ang kabayaran, ngunit ikukulong ko ang iyong anak na babae. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang tawag kay Gu Qinxiang. Paano na? Paano na? Si Lin Liwan ay nababalisa. Sinabi ni Chen Langwei na ikukulong niya si Xiaoxiao, sabi ni Gu Qinxiang sa kawalan ng pag-asa. Ano? Nagulat si Lin Liwan at muntik nang mahulog sa lupa. Sa kabutihang palad, si Gu Qindian na nakatayo sa kanyang likuran ay umaalis sa kanyang oras. Tay, ayokong makulong. Pakiusap tulungan mo ako. Napaiyak si Gu Xiaoxiao sa takot nang marinig niya na maaari siyang makulong. Ayaw mong makulong. Bakit hindi mo inisip ang mga kahihinatnan bago mo itulak si Ziyao sa kalsada? Binatukan siya ni Gu Qinxiang. Galit na galit siya at nadismaya na muntik na niyang talunin si Gu Xiaoxiao. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin hahayaang makulong si Xiaoxiao. Tanong ni Lin Liwan. Ano ang magagawa ko? Tumanggi si Chen Langwei na ayusin ito sa labas ng korte, at hindi naman ito aksidente. Nawalan ng pasensya si Gu Qinxiang, wala rin siyang ideya kung paano ito haharapin ngayon. Oh, tawagan mo si Guman. Hindi ba niya kilala si Mrs. Hao? Napakadali para sa pamilya Hao na protektahan si Xiaoxiao. Biglang naisip ni Lin Liwan si Guman at sinabihan si Gu Qinxiang na tawagan siya. Bagamat hindi inisip ni Gu Qinxiang na handang tumulong si Guman, tinawag pa rin niya ito dahil wala na siyang magagawa. Naisip ni Guman na tumatawag si Gu Qinxiang para humiram ng pera, ngunit sinagot pa rin niya ang tawag nito sakaling may iba pa itong kausap sa kanya. Matapos marinig ni Guman ang ginawa ni Gu Xiaoxiao, nagulat din siya. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kahilingan ni Gu Qinxiang nang walang pag-aalinlangan. Guman, kailangan mo bang maging cold-blooded? Galit na galit si Gu Qinxiang. Tumanggi ka na napautangin ako ng pera, pero paano ka tatabi kapag may problema si Xiaoxiao? Tila kasalanan ni Guman ang lahat sa kanyang mga mata. Galit din si Guman, at sumigaw ng galit, Gu Qinxiang. Alam mo ba kung gaano kawalanjiya at pagiging makasarili ang iyong pamilya? Nakagawa si Gu Xiaoxiao ng krimen at dapat niyang panagutan ito. Nang lumingon siya sa pinsan niyang sinusubukang saktan si Ningning, noong nakaraan, dapat ay nakulong na siya. Hindi namin siya kinasuhan, dahil lang sa kamag-anak niya. Nakakabaliw isipin na ang pamilya Hao ay tutulong sa isang kriminal. Pagkatapos nito, ipinadala ang dinaba ni Guman si Gu Qinxiang. Sa sobrang inis ni Gu Qinxiang ay muntik na niyang mabasa ang kanyang telepono. Paano na? Pumayag ba siya? Bagamat nakuha na ni Lin Liwan ang sagot mula sa reaksyon ni Gu Qinxiang, hindi pa rin niya ito matanggap. Mula sa kanyang pananaw, kinailangan silang tulungan ni Guman. Matapos ibitin ang tawag kay Gu Qinxiang, pumunta si Guman para sabihin kay Gu Qing at sa kanyang pamilya na kapitbahay ang ginawa ni Gu Xiaoxiao. Natigilan din sina Gu Qing at Jiang Shu, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakiramay kay Gu Xiaoxiao. Hindi nila alam ang tiyak na dahilan ng hidwaan na naging dahilan upang itulak ni Gu Xiaoxiao ang batang babae sa gitna ng isang kalsada. Ngunit nagawa na ni Gu Xiaoxiao ang krimen ng sinadyang pag-atake. Hanggat ang mga magulang ni Chen Ziyao ay hindi handang patawarin siya, siya ay makukulong. Tiyak na wala silang simpatiya sa isang kriminal, lalo na pagkatapos ng ginawa ni Gu Xiaoxiao kay Guning noon. Sa makatuwid, nang tawagan ni Gu Qinxiang sina Gu Qing at Jiang Shu kalaunan, wala ni isa sa kanila ang sumagot sa kanyang tawag, na ikinairita ni Gu Qinxiang, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Gayunpaman, ayaw niyang sumuko, at tinawagan si Gu Qingyang mamaya. Sinubukan niyang tulungan si Gu Qingyang na hikayatin si Guman. Laking gulat din ni Gu Qingyang matapos marinig ang nakakagulat na balita. Nag-alinlangan siya saglit bago niya tinanggihan si Gu Qinxiang. Dahil nagawa na ni Gu Xiaoxiao ang krimen, at mas kinasusuklaman niya ang mga gustong tumakas sa isang krimen dahil siya mismo ay isang public servant.
Mula nang malaman niya kung ano ang ginawa ni Gu Xiaoxiao kay Guning sa huling pagkakataon, nagkaroon siya ng mas masamang impresyon kay Gu Xiaoxiao. Sinira ni Gu Qingxiang ang kanyang mga anak na bulok at iyon ang dahilan kung bakit sila ay lumalabag sa batas. Kasabay nito, napagtanto din ni Gu Qingyang na kailangan niyang turuan ng mabuti ang sarili niyang mga anak at hinding-hindi niya hahayaan na kumilos sila tulad ni Gu Xiaoxiao. Si Gu Qingxiang ay nanumpa kay Gu Qingyang ngunit wala rin siyang magawa tungkol dito. Sa huli, kinailangan niyang pumunta sa ospital at humingi ng tawad sa mga magulang ni Chen Ziyao ng personal. Sa kasamaang palad, ang mga magulang ni Chen Ziyao ay tumanggi pa rin na ayusin ito sa labas ng korte. At si Gu Qingxiang ay maaari lamang kumuha ng pinakamahusay na abogado na kaya niya upang makita kung ang abogado ay maaaring magbago ng isang bagay. Bagamat tinanggihan ni Gu Qingyang si Gu Qingxiang, tinawagan niya si Gu Qing mamaya at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Seryosong sinabi ni Gu Qing sa kanya, siguro iniisip mo na kami ay cold-blooded, ngunit ginawa namin ito para sa isang magandang dahilan. Hindi namin idinmande si Gu Xiaoxiao noong nakaraan pagkatapos ng ginawa niya kay Ningning ngunit hindi siya nagmumuni-muni sa sarili. Kung hindi niya kailangang tiisin ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling kakilakilabot na pag-uugali, hindi siya matututo mula dito. Sa kabutihang palad, tinawag mo ako, imbes na tao. Masasaktan ang lalaki kung tatawagan mo siya at ibinalita itong muli. Alam mo namang napaka-successful ngayon ni Ningning. Kung talagang tinatrato mo kami bilang pamilya mo, tutulungan ka namin kung may problema ka sa hinaharap. Naiintindihan ko, sabi ni Gu Qingyang. Tiyak na alam niya na may kakayahan si Guning na alisin siya, kaya hindi siya nang ahas na inisin siya. Maswerte rin siya na hindi niya sinasadyang saktan sina Guman at Guning, kahit na hinamak niya rin sila noon. Bilang karagdagan, handang patawarin sila ni Guning. Si Gu Qingyang at ang kanyang asawa ay mga karaniwang lingkod bayan lamang na walang kapangyarihan o maraming pera. Si Chen Ziyao ay nasugatan sa kanyang mukha, at ang kanyang mga binti ay nabali rin. Maaari siyang magpaplastikan para ayusin ang kanyang mukha, ngunit hindi na siya makatayo. Dahil doon, determinado ang kanyang mga magulang na ay pakulong si Gu Xiaoxiao. Ang mga ugat ng kwentong ito ay mula sa pinagmulan ng novel BN. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay hindi sumunod sa balita, at hindi sila umalis sa bar hanggang halos 12 p.m. Moke, pwede mo bang pauwiin si Mixie? Tanong ni Guning. Hindi siya makikialam sa kanilang mga personal na gawain, ngunit handa siyang lumikha ng isang pagkakataon para sa kanila upang sila ay mapag-isa sandali. At ito ay ganap na nasa kanila kung maaari silang sumulong ng isang hakbang. Walang problema. Siyempre hindi tatanggi si Moke, ngunit labis siyang kinabahan, dahil alam niyang malamang nalaman ni Guning ang tungkol sa pagmamahal niya kay Yumixi. Si Yumixi naman ay walang ideya tungkol dito, kaya pumayag siyang pauwiin si Moke, at sumakay sila ng taxi. Nang makita sina Moke at Yumixi na umaalis sa taxi, ngumiti si Haoran at sinabing, "Boss, gumagawa ka ba ng pagkakataon para sa kanila?" Bagamat tanong iyon, alam na niyang affirmative ang sagot. Sa tingin ko ay hindi ko alam ni Yumixi ang tungkol sa nararamdaman ni Moke sa kanya. Umaasa ako na makakasama sila, sabi ni Chu Peihan. Napakabata pa nila ngayon, at napakalayo para sa kanila na magpakasal o magkaroon ng pamilya, kaya wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa palabas. Kung mabaygo ang relasyon ni Moke at Yumixi, maaaring umalis ang isa sa kanila sa kanilang club, dahil minsan makitang magkaibigan muli ang mag-asawa pagkatapos maghiwalay sa isa't isa. Ano man ang mangyayari, ay magiging, sabi ni Guning. Ang kinabukasan ay puno ng mga pagbabago at ang mga plano ay hindi na makakahabol sa pagbabago, kaya mas mabuting sumabay sila sa agos. Bagamat hindi alam ni Yumixi na hinahangaan siya ni Moke, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa at pagkahiya kapag nag-iisa siya sa kanya. Si Moke ay gwapo at maamo. Magsisinungaling si Yumixi kung sasabihin niyang wala siyang pagmamahal sa kanya. Ngunit alam din niya ang kailaliman sa pagitan nila, kaya hindi niya hinayaan ang sarili na isipin ang kanilang hinaharap.
Habang nasa daan, halos hindi nag-uusap ang dalawa. Gayunpaman, nang dumating sila, sinundan ni Moke si Yumixi sa pagbaba ng kotse at inakay siya sa hagdan. Salamat, sabi ni Yumixi. Ikinagagalak ko. Magandang gabi, malumanay na sabi ni Moke. Bumilis ang tibok ng puso ni Yumixi nang mag-goodnight si Moke sa kanya, dahil ito ang unang pagkakataon na may isang lalaki na nagsabi ng ganoon sa kanya. Magandang gabi, sagot ni Yumixi, bago siya umakyat. Hindi umalis si Moke hanggang sa mawala ang likod ni Yumixi sa kanyang paningin. Pag-uwi ni Guning, gising pa rin si Guman. Alam ni Guning na ang kanyang ina ay nasa masamang kalagayan sa isang sulyap. Mom, anong meron? Tanong ni Guning na may pag-aalala. Pagkatapos ay sinabi ni Guman kay Guning ang nangyari kay Gu Xiaoxiao. Mga ad ng Pub Future. Narinig na ito ni Guning, kaya hindi na siya nagulat. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tatawagan talaga ni Gu Qinxiang si Guman at gusto pa niyang tulungan ng pamilya Hao si Gu Xiaoxiao, na talagang nakakabaliw. Huwag mo na lang siyang pansinin, at hindi tayo sasali sa gulo na ito. Nararapat ito kay Gu Xiaoxiao, sabi ni Guning. Hindi niya sinabi kay Guman ang mga detalye, dahil wala silang pakialam. Pagkaraan ng ilang sandali, tumunog ang telepono ni Guning, at ang tumatawag ay si Leng Xiaoteng. Pasado alas 12 na ng umaga, kaya tinawagan siya ni Leng Xiaoteng para batiin ang kanyang maligayang Lantern Festival. Dahil hindi pa natutulog si Guman, matagal nang hindi nakausap ni Guning si Leng Xiaoteng sa telepono, kung sakaling magduda si Guman. Kinabukasan ay ang Lantern Festival. Ang kabisera, sa lumang bahay ng pamilya Leng. Maagang bumangon si Master Leng ng umagang iyon, at nakaramdam siya ng ginhawa at pagiging masigla. Alam niya na ito ang magandang epekto ng tableta na ibinigay sa kanya ni Leng Xiaoteng kahapon, at nagulat siya. Patuloy na pinupuri ni Master Leng si Guning sa harap ni Leng Xiaoteng, na nagparamdam kay Leng Xiaoteng ng labis na kasiyahan. Hindi magiging ganoon kasaya si Leng Xiaoteng kahit purihin siya ng kanyang lolo. Pagkatapos, tinawag ni Master Leng si Master Jiang ng sabay-sabay. Hindi na siya makapaghintay na magpakitang gilas sa harap ng dati niyang kaibigan, ngunit hindi niya sinabi kay Master Jiang na ang mga table tasks ay mula kay Guning. Sa halip, sinabi lang niya kay Master Jiang na kumuha siya ng espesyal na gamot na mabuti para sa kanyang kalusugan. Si Master Jiang, gayunpaman, ay nag-aalala. Leng, sigurado ka bang ligtas ang tableta? Parang napaka-abnormal. Ayaw ni Master Jiang na malinlang si Master Leng. Siyempre ligtas. Hindi ako tanga, sagot ni Master Leng. I really feel relaxed, comfortable and energetic ngayon. Nakakaramdam ako noon ng pagod pagkatapos maglakad ng 12 minuto lang, ngunit ilang oras akong naglakad sa aking bakuran kaninang umaga at hindi man lang nakaramdam ng pagod. Bilang karagdagan, mayroon akong mahusay na gana ngayon. Talaga, nag-alinlangan si Master Jiang, ngunit curious din siya. Hindi pa niya ito narinig noon, kaya hindi siya naniwala. At the same time, alam din niya na napakaraming bagay na hindi niya narinig. Kaya naman medyo na-curious siya. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sabi ni Master Leng. Medyo nagalit siya at nadismaya dahil gusto lang niyang magpakitang gilas, pero naisip ng kaibigan niya na hindi iyon normal. Sige, kalimutan mo na. Pagkatapos noon, binaba na niya ang tawag. Binalak ni Master Leng na tawagan si Master Shu sa simula, ngunit binitawan na niya iyon ngayon, dahil ang kanyang mabuting kalooban ay nasira na ni Master Jiang. Nagtataka rin ang pamilya ni Master Leng kung bakit bigla siyang naging masigla sa sobrang gana, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam ng dahilan, dahil hindi sinabi ni Master Leng sa kanila. Sa CTF, nag-grocery si Guning kasama sina Guqing at Guman sa umaga. Ginugol nila ang New Year Festival sa Gumans, kaya nagpasya silang gugulin ang Lantern Festival sa Guqingjis. Mga ad ng Pub Future. Nang makalabas na sila, naramdaman ni Guning na may lihim na nakatingin sa kanila, at agad niyang nalaman kung sino iyon. Nandito pa ba siya? Hindi siya umuwi para sa Lantern Festival. Naisip ni Guning sa kanyang sarili.
Biglang naawa si Guning sa kanya. Nagkaroon din siya ng impulse na imbitahan siya na gumugol ng Lantern Festival kasama nila, ngunit hindi ito ang tamang oras. Sa tahanan ni Gu Qinxiang, ito ang pinakamalaking Lantern Festival na naranasan nila dahil sa nangyari kay Gu Xiaoxiao. Humarap si Gu Qinxiang sa isang abogado para sa payo tungkol sa demanda ni Gu Xiaoxiao noong umagang iyon. Ngunit ang sagot ng abogado ay nakatakdang makulong si Gu Xiaoxiao hanggat hindi payag ang pamilya Chen na ayusin ito sa labas ng korte. Bukod dito, si Gu Xiaoxiao ay masentensyahan ng hindi bababa sa 3 taon sa bilangguan ayon sa mga pinsalang idinulot niya. Nang marinig ang sagot, alam ni Gu Qinxiang na wala na itong pag-asa ngunit ginawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makakuha ng mas magaan na pangungusap para kay Gu Xiaoxiao. Ang pamilya ni Cao Wenxin ay nagpunta para sa Lantern Festival sa kanyang tirahan ngayon, at umalis sila kaagad pagkatapos ng almusal. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Cao Wenxin, natigilan siya nang mapansin niya ang lalaking nakaupo sa sofa. Jinbei. Bakit siya nandito? Ang lalaking nakaupo sa sofa ay si Jinbei. Sinabi ni Jinbei na bibisitahin niya ang kanyang tiyuhin, ngunit nagpakita siya rito. Pwede ba? Tiyuhin niya rin ang tito ko. Jesus! Paano ito posible? Halos mabaliw si Cao Wenxin lalo na nang maisip niya ang nangyari sa eroplano kahapon. At gusto niya talagang tumakas ngayon din. Natigilan din si Jinbei nang magpakita si Cao Wenxin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Cao Wenxin ay anak ng nakababatang kapatid ng kanyang tita Hian. Sa pag-iisip ng nangyari sa eroplano kahapon, nakaramdam din ng pagkabalisa si Jinbei, kaya diretso niyang itinoon ang ulo sa kanya, na nagkukunwaring hindi niya ito kilala. Wenjun, Wenxin, pasok ka. Hayaan mong ipakilala kita. Pinsan ko ito, si Jinbei. Isang lalaki na mga 30 taong gulang, nakatayo sa tabi ni Jinbei ang nagsabi kina Cao Wenjun at Cao Wenxin, pagkatapos ay bumaling kay Jinbei. Mga pinsan ko rin sila, sina Cao Wenjun at Cao Wenxin. Ang lalaking nagpakilala sa kanila sa isa't isa ay nagngangalang Jin Chen. Siya ay anak ng tiyuhin ni Jinbei gayon din ang anak ni Cao Wenjun at tiyuhin ni Cao Wenxin. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Ikinagalak kong makilala ka. Kinagagalak kong makilala ka rin. Binati ni Jinbei si Cao Wenjun, ngunit hindi pinansin si Cao Wenxin. Sa kabutihang palad, walang nakapansin nito maliban sa kanilang sarili. Chen, nasaan si Wei? Si Cao Wenxin ay hindi na makatagal doon ng 1 segundo, kaya't hindi nakausap na malaman niya ang asawa ng kanyang pinsan. Nasa itaas siya kasama ang bata, sabi ni Jin Chen. Oh, hahanapin ko siya, sabi ni Cao Wenxin, mabilis na tumakbo sa itaas, na parang tumatakas. Naramdaman ni Jin Chen at Cao Wenjun na iba ngayon si Cao Wenxin, ngunit hindi na nag-isip pa. Sabay-sabay na umupo ang mga lalaki, nagsimulang mag-chat. Si Jin Chen ay nagtatrabaho sa politika, si Jinbei ay naglingkod sa hukbo, at si Cao Wenjun ay isang pulis. Sa kanila, si Jinbei ang may tagumpay, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan sa mga tagalabas ay isang tenyente koronel lamang ng isang partikular na rehiyong militar. Iilan lang ang nakakaalam na miyembro siya ng Red Flame dahil napaka-confidential nito. Narinig na ni Cao Wenjun ang Jinbei mula kay Jin Chen at labis niyang hinangaan si Jinbei, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkita sila dahil sa iba pang dahilan. Jinbei, sa tingin ko ay nasa hustong gulang ka na para magkaroon ng kasintahan ngayon. Ano ang tingin mo kay Wenxin? Biglang sabi ni Jin Chen kay Jinbei. Sa totoo lang, may intensyon si Jin Chen na ipakilala si Jinbei kay Cao Wenxin ngayon sa Lantern Festival. Sa mga mata ni Jin Chen, si Jinbei ay isang achiever, at si Cao Wenxin ay isa ring mabuting babae. Magiging magandang laban sila. Siyempre, ang magagawa lang ni Jin Chen ay ipakilala lang sila sa isa't isa, at nasa kanila na lahat kung magkakasama sila. Natulala si Jinbei sa 1 segundo at nagkaroon ng halo-halong emosyon sa sandaling iyon. Pagharap kay Cao Wenxin,
hindi siya sigurado sa nararamdaman nito sa kanya. Hindi niya ito gusto, hindi siya kinasusuklaman, at hindi niya akalain na nagkaayos sila pagkatapos ng nangyari sa pagitan nila. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Sa tingin ko ay mahahanap ko ang aking babae sa tamang panahon. Hindi ipinadala ni Jinbei ang payo ni Jin Chen, ngunit hindi rin ito isang positibong sagot. Dahil sinabi ni Jinbei, hindi na nagsalita pa si Jin Chen, ngunit nadismaya si Cao Wenjun, dahil umaasa siyang makakasama ang kanyang kapatid na babae kay Jinbei. Gayunpaman, naisip din ni Cao Wenjun na una pa lang silang nagkita, at mahirap sabihin sa ganoong maagang yugto. Samantala, binalak ni Cao Wenjun na anyayahan silang magsaya ng magkasama pagkatapos ng hapunan, upang magkaroon ng mas maraming pagkakataon si Jinbei na makasama si Cao Wenshin. Ang hindi alam ni Cao Wenjun ay maraming beses na talagang nagkita sina Jinbei at Cao Wenshin. Sinubukan ni Cao Wenshin na iwasan si Jinbei, kaya hinanap niya ang asawa ng kanyang pinsan. Sa hindi malamang pagkakataon, bumaba ang asawa ng kanyang pinsan na si Qia Wei kaya kinailangan ding bumalik ni Cao Wenshin sa sala. Ang masama pa, si Qia Wei ay pumunta sa mga lalaki, at si Cao Wenshin ay walang mapagtatagwan. Wenshin, halika dito, sabi ni Qia Wei sa kanya. Upang hindi malaman ng iba ang anumang kakaiba, pinilit ni Cao Wenshin ang sarili na lumapit at umupo sa kanila. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaro sa 2 taong gulang na bata upang maiwasang makita ang mga mata ni Jinbei. Tinalikuran din ni Jinbei si Cao Wenshin, at patuloy na nakikipag-chat kina Cao Wenjun at Jin Chen. Sa paningin ng iba, parang ayaw ng dalawa. Gayunpaman, nais pa rin ni Cao Wenjun na isagawa ang kanyang plano para sa gabing ito. Pagkatapos ng hapunan, naisip ni Cao Wenshin na sa wakas ay makakaalis na siya, ngunit iminungkahi ni Cao Wenjun na maglakad-lakad at pahalagahan ang mga parol ng magkasama. Pwede bang hindi ako sumama sa'yo? Tanong ni Cao Wenshin. Talagang ayaw niyang maglaan ng 1 minuto kasama si Jinbei. Kahit papaano, medyo nadismaya si Jinbei nang tumanggi si Cao Wenshin na lumabas kasama niya. Hindi ka ba mahilig gumawa ng mga bagay-bagay? Bakit hindi? Bahagyang kumunot ang noo ni Cao Wenjun. Wenshin, magsaya ka kasama ng mga pinsan mo. Wala kang ibang gagawin kung uuwi kang mag-isa, sabi ni Tang Yunrong. Wenshin, pupunta rin ako. Hindi lang ikaw ang babae. Naisip ni Qia Wei na si Cao Wenshin ay nahihiya na sumama ng mag-isa kasama ang mga lalaki. Ibinuka ni Cao Wenshin ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung paano tatanggihan ang mga ito dahil hindi karaniwan kung pipilitin niyang hindi sumama sa kanila. Mabuti. Tara na, nakompromiso si Cao Wenshin. Nang makitang ayaw ni Cao Wenshin, hindi komportable si Jinbei, ngunit hindi ito nagsasalita. Si Jin Chen ang driver, si Qia Wei ay nakaupo sa passenger seat, habang si Jinbei at Cao Wenshin ay nakaupo sa likuran kasama si Cao Wenjun sa gitna. Sa daan, hindi kailanman nagsalita si Cao Wenshin sa sarili niyang inisyatiba, naganap na hindi niya estilo. Kaya naman, agad na naramdaman ang iba sa kotse na may kakaiba, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam na si Jinbei ang dahilan. Mga ad ng Pub Future. Pagtagumpayan ng mataas na mga hamon sa imbentaryo sa industriya ng optics. Pagtagumpayan ng mataas na mga hamon sa imbentaryo sa industriya ng optics. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa Impressware. Wenshin, anong nangyari sa'yo? Hindi mo kami kinakausap ngayon, medyo kakaiba, sabi ni Jin Chen. Wala akong masasabi, sabi ni Cao Wenshin. Wag mo na lang akong pansinin please. Gayunpaman, hindi siya papansinin ni Jin Chen. Nabalitaan ko na bumisita ka sa kabisera noong isang araw. Oo, sabi ni Cao Wenshin. Nasiyahan ka ba? Tanong ni Jin Chen. Huminto sandali si Cao Wenshin bago niya sinabing, ginawa ko noong masaya ako, ngunit hindi kapag hindi. Sinadya ni Cao Wenshin na idiin ang mga salita nang sabihin niyang hindi siya naging masaya noong siya ay hindi masaya.
Pinipili niya si Jinbei at alam ito ni Jinbei. Medyo nagalit si Jinbei, dahil hindi lang siya naging malungkot. Nang sila ay nagkita sa unang pagkakataon. Siya ay naghagis ng kape sa kanyang mukha at sinabi sa iba na siya ay isang kakilakilabot na tao, nang magkita sila sa pangalawang pagkakataon. Hinampos niya siya ng cue stick, sa pangatlong pagkikita nila, binuhusan na naman siya nito ng kape at nasugatan pa ang ari nito. Naisip ni Jinbei na siya ang may karapatang malungkot. Ano ang nangyari sa iyong paglalakbay? Tanong ni Qiawei. Nakakilala ako ng isang kakilakilabot na lalaki, biglang sabi ni Cao Wenshin. Agad siyang nagsisi pagkatapos niyang sabihin iyon ngunit huli na para bawiin iyon. Isang kakilakilabot na tao. Hindi na nakayanan ni Jinbei, at inis na tumingin kay Cao Wenshin. Na-realize naman agad ng iba sa sasakyan na baka may nangyari sa pagitan nila na hindi nila alam. Mali ba ako? Hindi ko sinasadyang nataman siya ng isang beses, at sinadya niya akong kumatok. Sabi ni Cao Wenshin. Natuwa si Jinbei, at nagtanong, talaga? Kaya't sino ang nagtapon ng kape sa mukha ko bago pa niya alam ang sitwasyon, at sino ang sinadya kong hinampos ako ng cue stick? Sino na naman ang nagbuhos sa akin ng kape kahapon at nasugatan pa? Biglang napatigil si Jinbei, dahil nahihiya siyang sabihin iyon sa publiko. Fine, alam kong hindi ko naiintindihan noong una tayong magkita, pero paano naman ang ibang bagay na nagawa mo sa akin? Ikaw, hindi alam ni Cao Wenshin ang sasabihin. Nang marinig iyon, alam ng iba na nagkita na ang dalawa noon at marami ng alitan. Kung magkakaroon sila ng mga salungatan, magiging mahirap para kay Cao Wenjun na makamit ang kanyang layunin. Kung maglakas loob kang punahin ako muli, sasabihin ko kay Ningning, at tutulungan ako ng aking bayaw na parusahan ka. Nagbanta si Cao Wenshin. Ikaw, si Jinbei ay natigilan sa pagkakataong ito. Sige, itigil mo na ang pakikipagtalo, sabi ni Jin Chen kay Jinbei. Bagamat medyo agresibo si Cao Wenshin, siya ay isang babae kung tutuusin. Sa tingin mo ba ako ang may mali? Wala akong sinabi sa umpisa. Siya ang nagsimulang sisihin ako. Inis na sabi ni Jinbei. Ibinuka ni Jin Chen ang kanyang bibig, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Itinikom din ni Jinbei ang kanyang bibig. Mananatili siyang tahimik hanggat hindi na siya sinisigawan ni Cao Wenshin. Oh, Wenshin, sino ang bayaw mo? Tanong ni Cao Wenjun na may pagtataka. Kailan ka pa nagkaroon ng bayaw? Siyempre boyfriend ni Ningning, sabi ni Cao Wenshin. Guning. Nagulat si Cao Wenjun. Di ba 18 years old pa lang siya? May boyfriend na siya. Bagamat hindi pa nakikilala ni Cao Wenjun si Guning, marami na siyang narinig tungkol dito, at labis niyang hinangaan ito. Oo. Siya ay pambihirang gwapo at namumukod-tangi. Papuri ni Cao Wenshin. Magandang pinili si Ningning. Mga ad ng pub future. Naisip ni Jinbei sa kanyang sarili na ang kanyang amo ay, syempre, pambihira, at kakaunti ang mga tao na maihahambing sa kanyang amo sa mundong ito. Naniniwala rin si Cao Wenjun na ang kasintahan ni Guning ay kailangang maging napakahusay, ngunit siya ay 18 taong gulang lamang. Alam ba ni Lolo na may kasintahan si Guning? Siyempre. Nagkita na sila, sabi ni Cao Wenshin. Dahil alam na ito ng kanilang lolo, hindi na nag-alala si Cao Wenjun. Pagkatapos noon, nakarating sila sa isang sinaunang kalye na maraming lumang gusali. Kahit na ang mga gusali ay naayos at muling itinayo maraming taon na ang nakalilipas, pinanatili pa rin nila ang makasaysayang estilo. Iyon ay ang Lantern Festival, kaya ang kalye ay puno ng aktibidad, at nagniningas na may mga magagandang parol na nakasabit sa magkabilang gilid. Kung ang mga bisita ay hindi nakasuot ng makabagong damit, akala nila ay lumipat na sila sa nakaraan. May mga palabas na lantern sa lahat ng dako sa iba't ibang laki, kaya't si Guning kasama si Guman at ang pamilya ni Guqing ay nagpunta upang pahalagahan ang mga parol ngayong gabi. Ang palabas ng parol sa CTF ay itinakda sa Qingjiang Square, na parehong lugar kung saan ginanap ang firework show. Pumunta rin dito si Hao-ran at ang kanyang mga kaibigan. Maliban kina Zhang Tianping at Chu Pihan na nag-iisa,
Ang iba ay pumunta rito kasama ang kanilang mga pamilya. Sina Guching at Guman ay magkaibigan ng ina ni Howran. At mayroon na silang appointment para mag-appreciate ng mga parol ng magkasama, kaya tinawagan ni Guman ang ina ni Howran nang makarating sila sa Qingjiang Square. Nasa parking lot na rin sila kaya agad silang nagkita. Dumating din dito ang pamilya ni Mrs. Lu kasama ang pamilya ni Howran. Ang asawa ni Mrs. Lu ay si Lu Zhejian, at mayroon silang 13 taong gulang na anak na babae na nagngangalang Lu Yishao. Ipinakilala sila ni Mrs. Hao sa isa't isa, at abala sila sa pagbabati sa isa't isa sa mga sumunod na minuto. Pagkatapos noon, sadyang ipinakilala ni Hao Jonglong si Guning kay Lu Zhejian. Zhejian, ito ang tunay na boss ng pinakasikat na tindahan ng alahas sa CTF, Guning. Lubos na iginagalang at pinahahalagahan ni Hao Jonglong si Guning, dahil marami siyang naabot sa murang edad. Mga ad ng pub future. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Lu Zhejian. Siyempre, narinig niya ang kwento ni Guning, ngunit naging abala siya noong araw na iyon nang idaos ni Miss Su ang kanyang birthday party, kaya hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikilala si Guning. Miss Gu, ikinagagalak kitang makilala. Magalang na sabi ni Lu Zhejian. Hindi siya nagpakita ng anumang paghamak dahil lang sa bata pa siya. Sa halip, tinatrato siya nito na parang isa sa mga kasamahan niya at pinuri rin siya sa harap ng iba. Si Miss Gu ay talagang isang namumukod tanging matagumpay na batang negosyante. Maraming salamat sa iyong papuri, Mr. Lu, magalang na sabi ni Guning. Hindi siya nagmamalaki, at hindi rin siya nakaasar sa sariling ngunit may natural na hangin ng isang achiever, na mas humanga kay Lu Zhejian. Sobrang inggit ako kay Guman na mayroon siyang napakahusay na anak na babae. Sana maging kalahating tagumpay ang anak ko gaya ni Guning. Sabi ni Mrs. Hao. Nay, kailangan mo bang ipakita ang iyong hindi pagkagusto sa iyong sariling anak sa harap ng lahat? Reklamo ni Howran. Ipakita mo sa akin ang iyong kakayahan at hindi ko na uulitin, sabi ni Mrs. Hao. Fine, sabi ni Howran na may malungkot na mukha. Sige, pasok na tayo sa loob. Sabi ni Hao Jonglong, at pumasok ang isang grupo sa kanila. Sinusundan sila ni Tang Yunfan sa daan. Nang makita na ang ibang mga pamilya ay napakasaya na magkasama. Habang si Guman ay nag-iisa at ang ama ni Guning ay wala. Ang puso ni Tang Yunfan ay sumakit, at siya ay nagkaroon ng udyok na tumakbo pasulong at makipag-reunion sa kanila, ngunit ito ay magiging irresponsible kung siya ay biglang magpakita. Up ng ganoon bago niya nabawi ang kanyang alaala. Ayaw niyang humarap si Guman sa isang lalaking tuluyan nang nakalimot sa kanya, dahil masasaktan siya ng husto. At the same time, natatakot din siya na hindi na niya maibabalik ang alaala niya. Kung ganoon, hindi siya makakagawa ng family reunion kahit nasa harapan niya ang kanyang asawa at anak, na torture din para sa kanya. Sa makatuwid, binigyan ni Tang Yunfan ang kanyang sarili ng deadline. Kung nabigo siyang maibalik ang kanyang alaala sa loob ng isang buwan, diretso siyang magpapakita sa harap ni Guman at Guning upang gampanan ang tungkulin ng isang asawa at bilang isang ama. Nalungkot din si Guman na hindi niya mabigyan ng kompletong pamilya si Guning. Naramdaman ni Guning ang kalungkutan ni Guman, kaya hinawakan niya ang kanyang kamay para aliwin siya. Hindi nagtagal ay nag-relax si Guman dahil sa ginhawa ni Guning. Namuhay siya ng ganoon sa nakalipas na 18 taon, at walang kabuluhan na isipin ito ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala nila sina An Guangyao at An Yi. Isang Guangyao ang nakatayo sa kaliwang bahagi ni Guning, at ipinakilala siya ni Guning kay Guman. Masaya silang nag-uusap, ngunit hindi marinig ni Tang Yunfan ang kanilang usapan mula sa kinaroroonan niya. Bigla siyang nakaramdam ng krisis, dahil mukhang magkakasundo sila. Sino ang lalaki? Ano ang relasyon niya sa kanila? Hindi alam ni Tang Yunfan kung ano ang dapat niyang gawin kung mayroon ng lalaking gusto si Guman. Bagamat hindi pa niya nababalik ang kanyang alaala, alam niya na sina Guman at Guning ay kanyang asawa at anak, at nag-aatubili siyang makita si Guman na may kasamang ibang lalaki. Gayunpaman, kung nakaramdam ng kasiyahan si Guman sa lalaki,
wala siyang karapatang makialam, dahil wala siya sa nakalipas na 18 taon, at hindi inaalagaan si Guning ng isang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, natanggap ni Guning ang tawag ni Chu Peihan. Pagkalipas ng ilang minuto, sumama sila ni Zhang Tianping sa kanila. Ngayon, sina Qin Zixen, Suanya at Yu Mixi lang ang wala. Nag-selfie si Guning nang nasa gitna siya ng magaganda, matingkad na parol, at ipinadala ito kay Leng Xiaoteng. Sa oras na ito, naglalaro ng chess si Leng Xiaoteng kasama ang kanyang lolo. Agad niyang tinignan ang phone niya nang marinig ang tunog ng bagong mensahe. Nagtakda siya ng espesyal na tunog para sa mga mensahe at tawag ni Guning, kaya malalaman niya na ang mensahe ay mula sa kanya sa sandaling marinig niya ang tunog. Nang basahin ni Leng Xiaoteng ang mensahe at nakita ang nakangiting mukha ni Guning sa larawan, may banayad na ngiti din sa kanyang mga labi, na ikinagulat ni Master Leng. Kailan pa natutong ngumiti ang kanyang apo? Agad na napagtanto ni Master Leng na ang mensahe ay dapat ipadala mula kay Guning. Na-curious si Master Leng, at nilapitan si Leng Xiaoteng para sumilip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan siya ni Leng Xiaoteng, at agad na binawi ang kanyang telepono. Umalis ka na, mahinang sabi ni Leng Xiaoteng at binigyan ng malamig na tingin si Master Leng. You young brat, naiinis si Master Leng, ngunit wala siyang magawa. Ayaw niyang magalit sa kanya si Leng Xiaoteng, kung hindi ay nakakuha na siya ng mag-iimbestiga sa dalaga. Ayoko nang maglaro, nawalan ng interes si Master Leng. Sige, babalik na ako sa kwarto ko. Sabay tumayo si Leng Xiaoteng. Wala siyang pakialam na maglaro ng chess at umalis nang walang pag-aalinlangan. Ikaw, si Master Leng ay namangha. Mas pinili talaga ng apo niya ang girlfriend niya kaysa sa lolo niya. Sa katunayan, hindi kailanman naramdaman ni Master Leng na mahal siya ni Leng Xiaoteng, dahil abala si Leng Xiaoteng sa mga gawain noon, at ngayon ay abala siya sa pakikipag-date sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tinanggap ito ni Master Leng, dahil umaasa rin siya na magiging masaya ang kanyang apo. Nagpadala ng mensahe si Leng Xiaoteng kay Guning sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid. Leng Xiaoteng. Ningning, inaakit mo ba ako? Nang mabasa ni Guning ang kanyang mensahe, natulala siya saglit. Ano? Mga ad ng Pub Future. Guning. Hindi ako. Leng Xiaoteng. Ikaw lang ang pang-aakit sa akin. Nang mabasa ang mga salita, namula si Guning, at sumagot. Kailan ka pa naging malabag? Leng Xiaoteng. Simula nang i-on mo ako. Malinaw itong sinabi ni Leng Xiaoteng. Huminga ng malalim si Guning, at biglang nag-alinlangan kung si Leng Xiaoteng ba talaga ang katext sa kanya, dahil hindi siya makapaniwala na ang mga salitang iyon ay na-type down niya. Guning. Nagsya-Xiaoteng ka ba? Natigilan din si Leng Xiaoteng sa isang segundo nang basahin niya ang mensahe ni Guning, at hindi nagtagal ay nalaman niya ito at tinawagan si Guning. Nang makita ang tawag ni Leng Xiaoteng, sinagot ito ni Guning nang walang pagkaantala. Ningning, tawag ni Leng Xiaoteng sa kanya. Iniisip ko kung may naglalaro sa iyong telepono, sabi ni Guning, ngunit nakaramdam pa rin siya ng hiya nang maisip niya ang kaka-text ni Leng Xiaoteng sa kanya. Imposibleng hayaan kong maglaro ang iba sa aking telepono, maliban kung ikaw iyon, dahil handa akong ibigay sa iyo ang lahat, sabi ni Leng Xiaoteng na may pagmamahal. Mabilis ang tibok ng puso ni Guning. Sige. Masyadong maingay dito, tatawagan na lang kita pag nakauwi na ako. Pagkatapos nito, ibinaba ni Guning ang tawag. Kahit na sila ay natulog ng magkasama, si Guning ay nahihiya pa rin kausapin siya tungkol dito. Mga ad ng Pub Future. Napangiti si Leng Xiaoteng nang nagbitiw ng marinig ang busy signal sa telepono. Ngunit hindi niya ito pinansin, dahil alam niyang kasama niya ang kanyang pamilya, at wala rin itong balak na abalahin siya. Sa CTV. Muling nagkaroon ng alitan sina Cao Wenxin at Zinbei pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Dahil lang sa isang may-ari ng stand na nagbebenta ng mga sky lantern ay napagkamalan silang mag-asawa at hinikayat silang bumili ng isa.
Hindi nila nagustuhan ang isa't isa, at pareho silang galit kapag iniisip ng iba na sila ay mag-asawa. Sinabi ni Cao Wenshin na may paghamak, "Hoy, ano ang problema sa iyong mga mata? Hindi kami couple. Ayaw ko sa mga lalaking tulad niya." Sinagot din ni Jinbei ang matinding disgusto, "Ano? I don't think you're capable to judge others, given that you're so rude and unkind." Nang marinig iyon, nairita si Cao Wenshin. "Ano ang sinabi mo? Masungit ako at hindi mabait. Huwag mong kalimutan na ikaw ang kakilakilabot na tao." "Ako ay isang kakilakilabot na tao." Natuwa si Jinbei. Naisip niya na dapat talaga niyang layuan si Cao Wenshin, dahil lagi silang may mga alitan sa tuwing magkasama sila. "Fine, ayokong makipagtalo sa iyo, hindi maglaro ng sisihan. Sa palagay ko, mas mabuting panatilihin natin ang distansya sa isa't isa." Pagkatapos nun, tumabi siya. "Wenshin, masyado ka yata masyado. Kailan ka pa naging walang galang?" Pinuna ni Cao Wenjun. "Ako." Hindi alam ni Cao Wenshin kung paano ipapaliwanag, dahil alam niyang pabigla-bigla niyang ginawa iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta sila sa kalapit na tea house para uminom ng tsaa. "Hoy, pasensya na. Pwede bang i-drop na lang natin?" Nagmuni-muni si Cao Wenshin sa kanyang sarili at napagtanto na may kasalanan siya. Bagaman hindi niya ito gusto, kamag-anak niya ito, at hindi na kailangang magtalo sa bawat oras. Kaya naman, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Jinbei ng personal at humingi ng paumanhin sa kanya. Ang inaugural na pag-upload ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng N0V3LB1N. Hindi rin masama si Jinbei kaya hindi niya ito sasabihin hanggat hindi niya ito sinasabi. Dahil si Cao Wenshin ay humingi ng tawad sa kanya sa sarili nitong inisyatiba, tinanggap niya ito, at ininom ang tsaa na ibinuhos nito para sa kanya, na siyang tanda ng pagkakasundo. Hindi sila nagtagal, at umuwi ng halos 11 p.m. Inihatid muna ni Jin Chen sina Cao Wenjun at Cao Wenshin pauwi bago siya bumalik sa bahay ng Jin family kasama si Jinbei. Umalis na si Jin Chen at ang iba pa, tinanong ni Cao Wenjun si Cao Wenshin, "Bakit galit na galit ka kay Jinbei?" Hindi itinago ni Cao Wenshin ang totoo. At sinabi niya sa kanyang kuya ang lahat, ngunit hindi niya tinago ang aksidente kung saan nabangga niya ang ari ni Jinbei sa eroplano, dahil talagang nakakahiya. Nang marinig ang nangyari sa pagitan nila, nagalit si Cao Wenjun sa kanyang inasal, dahil siya ang dapat sisihin, ngunit sa halip ay sinisi niya si Jinbei sa lahat. Tinanong din ni Jin Chen si Jinbei kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Cao Wenshin. Sinabi rin sa kanya ni Jinbei ang totoo, at inalis din niya ang aksidente kung saan nataman ni Cao Wenshin ang kanyang ari sa eroplano. "Well, alam ko naman na hindi siya bastos na babae. Baka hindi lang kayo magkasundo. Sa tingin ko, hayaan mo na lang." Ayaw nang sisihin ni Jin Chen si Jinbei, ngunit hinikayat siyang palayain ito. Nang makauwi sina Cao Wenjun at Cao Wenshin, tinanong ni Tang Yunrong si Cao Wenshin, "Jin, ano ang tingin mo kay Jinbei?" Si Mrs. Jin at Tang Yunrong ay maraming napag-usapan tungkol kina Jinbei at Cao Wenshin sa bahay ng Jin family pagkatapos nilang lumabas ng magkasama upang magsaya. Si Tang Yunrong ay lubos na nasisiyahan kay Jinbei. Hindi man sila isnob, syempre, pipiliin nila ang isang pamilya na kapareho ng kanilang sariling pamilya kung mayroon silang mga pagpipilian. Kahit na ang pamilya ni Jinbei ay hindi masyadong mayaman, si Jinbei ay napakahusay, at bihirang makakita ng isang batang tenyente koronel na tulad niya. Walang mga opinyon, maangin na sabi ni Cao Wenshin. "Anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba siya o hindi?" Tanong ni Tang Yunrong. "Tulad niya o hindi?" Nagulat si Cao Wenshin sa tanong ng kanyang ina, ngunit hindi siya nagtagal ay napagtanto niya ang intensyon ng kanyang ina. "Ma, hindi tayo magkasundo." Baliw. Inis na tinitigan siya ni Tang Yunrong. "Bakit hindi kayo magkasundo? First time niyo lang magkita." "Ma, ayos lang. Just let them go with the flow," agad silang pinutol ni Cao Wenjun. May gusto pang sabihin si Tang Yunrong, ngunit dumiretso si Cao Wenshin sa kanyang silid.
Malinaw, ayaw niyang makarinig ng isa pang salita tungkol kay Jinbei. Sa kanyang mga mata, imposibleng makasama niya si Jinbei, dahil palagi silang nagtatalo. Gayunpaman, iniisip kung ano ang nangyari sa eroplano, ang puso ni Cao Wenshin ay tumibok ng mabilis at ang kanyang mukha ay namula. Wala pa siyang na-encounter na mas nakakahiya pa doon. Mga ad ng pub future. Hindi rin makapaghintay si Mrs. Jin na tanungin ang impresyon ni Jinbei kay Cao Wenshin sa sandaling nakauwi na sila. Binigyan ni Jin Chen at Kia Wei ang kanilang ina ng nagbitiw na tingin. Bago pa makapagsalita si Jinbei, ibinuka ni Jin Chen ang kanyang bibig. Nay, hayaan mo na lang kung ano ang mangyayari. Pagkasabi niyan, kumandat si Jin Chen sa kanyang ina, at agad na naunawaan ni Mrs. Jin na hindi ito naging maayos. Gayunpaman, nang mag-isa si Jinbei sa kanyang silid, hindi niya maiwasang isipin ang tanong sa kanya ng kanyang tita Hian. Ano ang tingin mo kay Cao Wenshin? Sa totoo lang, walang masama kay Cao Wenshin. Siya ay maganda at puno ng pakiramdam ng hustisya. Sa kasamaang palad, palagi silang nag-aaway kaya hindi maganda kung magkasama sila. Kinaumagahan, pagkaalis ni Guman para sa trabaho, tinawagan ni Guning si Tang Yunfan. Walang intensyon si Guning na hayaan si Tang Yunfan na lihim na titigan sila sa lahat ng oras. Dahil binibigyang pansin ni Tang Yunfan si Guman, kailangan na niyang bumalik sa tabi nito, ngunit mayroon lamang siyang mga alalahanin. Naisip ni Guning na katanggap-tanggap na kinuha ito ni Tang Yunfan bilang isang pangmatagalang plano na hinarap niya si Guman balang araw. Ngunit maaari niyang ilagay ang kanyang mga card sa mesa ng maaga. Dahil hindi pa siya nakakasama ni Tang Yunfan, walang sakit na nararamdaman para sa kanya na dapat pawiin. Nagulat si Tang Yunfan nang tawagin siya ni Guning, ngunit hindi niya alam na natuklasan na siya ni Guning. Hay! Malumanay na sabi ni Tang Yunfan. Hindi siya malamig gaya ng dati. Hay, Tiyo Tang. Bago inilapag ni Guning ang kanyang mga card sa mesa, nagpasya siyang tawagin siyang tiyuhin sa ngayon. Alam kong nasa CTF ka ngayon at ilang araw mo nang sinusundan ang nanay ko. Pwede ba tayong mag-usap? Nang marinig iyon, nanigas ang katawan ni Tang Yunfan sa gulat. Sa kanyang pagkamangha, natuklasan na siya ni Guning. Medyo nag-aalala siyang baka magkamali si Guning sa kanyang pakay. Oo naman, dahil natuklasan na siya ni Guning, naisip ni Tang Yunfan na mas mabuti para sa kanya na makilala siya. Malaki. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Sabi ni Guning. Hindi na siya nag-abalang sabihin sa kanya ang address, dahil alam na niya ito. Mga ad ng pub future. Si Guman ay nasa trabaho, kaya pumayag si Tang Yunfan na makipagkita kay Guning sa kanyang tahanan. Nang maglakad si Tang Yunfan papunta sa tahanan ni Guning, lalo na siyang kinakabahan, kahit na wala si Guman sa bahay. Makalipas ang 12 minuto, tumunog ang kampana, at binuksan ni Guning ang pinto. Nang makita si Tang Yunfan, nanatiling kalmado si Guning. Tito Tang, mangyaring pumasok. Pumasok si Tang Yunfan, at inilibot ang tingin sa paligid ng tahanan ni Guning, na pinalamutian ng mainit. Pakiramdam niya ay nasa bahay siya kahit na ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa lugar na ito. Ang kanyang asawa at anak na babae ay nakatira dito, na nagpapahinga sa kanyang pakiramdam. Mangyaring maupo, Tiyo Tang, sabi ni Guning, at nagsali ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Tito Tang, uminom. Matapos malaman na anak niya si Guning, nalungkot si Tang Yunfan nang tawagin siya ni Guning na kanyang tiyuhin, ngunit wala na siyang masabi ngayon. Tito Tang, bakit mo sinusundan ang aking ina nitong mga araw? Sa tingin mo ba ay nilapitan ko ang Tang family para sa sarili kong kapakinabangan, kaya pumunta ka rito para personal na magsagawa ng imbestigasyon? Sinasadyang tanong ni Guning. Siyempre hindi, agad itong tinanggihan ni Tang Yunfan. Kung gayon bakit? Tanong ni Guning. Ang iyong pag-uugali ay madaling maunawaan. Ako, si Tang Yunfan, ang sikat, matagumpay na si Lord Tang sa negosyo, ay kulang sa mga salita sa harap ni Guning. Hindi siya hinimok ni Guning. Sa halip,
nanatili siyang matyaga sa paghihintay ng sagot nito. Hindi nagtagal ay kinalma ni Tang Yunfan ang kanyang sarili. At nagsisinungaling. Pumunta ako sa CTF para sa negosyo, at hindi sinasadyang tumira ako sa apartment sa tapat ng bahay mo, kaya binigyan ko ng kaunting atensyon ang iyong pamilya, kung sakaling kailangan mo ng tulong ko. Kung tutuusin, mahal na mahal ka ng tatay ko, at tinuturing ka pa nga niya bilang sarili niyang apo, kaya dapat kong kunin ang pamilya mo bilang sarili ko. Sigurado ka ba na ang dahilan kung bakit ako kinuha ni Master Tang bilang sarili niyang apo ay hindi dahil sa literal na apo niya ako? Tanong ni Guning at ngumiti. Ikaw. Inikat ni Tang Yunfan ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya inaasahan na alam na ni Guning. Nang makita iyon, ipinadala ni Guning ang kanyang mga card sa mesa. Actually, noong sinabi sa akin ni Lolo Tang na kamukha ko ang kanyang pangalawang anak, sinabi rin niya sa akin na nawala ka ng 1 taon 18 taon na ang nakakaraan, kaya kumuha ako ng isang tao para mag-imbestiga. Napakaraming coincidences ang totoo, kaya sigurado ako na ikaw talaga ang ama ko. Gayunpaman, iniisip ng nanay ko na patay ka na, kaya hindi ko pa sinasabi sa kanya. Wala ka nang maalala tungkol sa taong iyon, at hindi ko alam ang iyong mga opinyon. Ayokong masaktan ang damdamin niya. Idinagdag ni Guning, dahil dumating ka sa CTF at sinundan mo ang aking ina sa loob ng ilang araw, naisip ko na tinanggap mo rin ang katotohanan at gusto mong magkaroon ng family reunion. Dahil inilapag na ni Guning ang kanyang mga card sa mesa, naisip ni Tang Yunfan na oras na para maging tapat sa kanya. Yes. I do accept the fact that you're my biological daughter pero hindi ko pa rin maibabalik ang nawala kong alaala mula sa taong iyon, kaya hindi ako nangangahas na makilala ang iyong ina sa ngayon. Alam kong irresponsible iyon, pero gusto ko pa ring mabawi ang alaala ko bago ko puntahan ang nanay mo para magamot ko siya sa tunay kong nararamdaman. Ayokong masaktan din siya, at sa tingin ko, mas mabuting panatilihin nating lahat ang status quo. Sumasang-ayon ako, ngunit hindi ka ba natatakot na ang aking ina ay maaaring umibig sa ibang lalaki bago mo mabawi ang iyong alaala? Tanong ni Guning. Dahil sa mga salita ni Guning, naisip ni Tang Yunfan ang kanyang nakita kagabi, at labis siyang nataranta. May gusto na ba ang nanay mo ngayon? Nang makita si Tang Yunfan na labis na nababalisa, nasisiyahan si Guning. Hindi pa, pero plano kong tulungan siyang maghanap ng lalaki. She has stayed single for 18 years, and I'm going to go study in the capital in half a year, kaya ayoko na siyang mag-isa pa. Umaasa ako na magkakaroon ng isang mapagkakatiwalaang lalaki na magbabantay sa kanya. Ngunit dahil lumitaw ka ngayon, sa palagay ko ay isang magandang bagay kayong dalawa, at umaasa ako na maaari kayong magkabalikan. Nang marinig iyon, napahinga si Tang Yunfan. Alam mo ba kung bakit pinangalanan ako ng nanay ko na Guning? Tanong ni Guning. 18 years ago, freshman pa lang ang nanay ko. Nailigtas niya ang isang nasugatan na lalaki nang hindi sinasadya, ngunit nawala ang mga alaala ng lalaki at hindi niya iniwan ang aking ina, kaya tinawag siya ng aking ina na Ning. Nang marinig ang pangalan, Ning, medyo sumakit ang utak ni Tang Yunfan. Nakaramdam siya ng kakaibang emosyon, dahil pakiramdam niya ay siya mismo si Ning, ngunit wala siyang matandaang detalye. Mga ad ng pub future. Pagtagumpayan ng mataas na mga hamon sa imbentaryo sa industriya ng optics. Pagtagumpayan ng mataas na mga hamon sa imbentaryo sa industriya ng optics. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa impressor. Idinagdag ni Guning, sa simula, tinulungan siya ng aking ina dahil sa kabaitan, ngunit nagkagusto sila ng maglaon. Si Ning ay isang magaling na tao at hindi nagtagal ay naging supervisor pagkatapos lamang ng kalahating taon sa isang kumpanya. Pagkatapos ay unti-unti siyang na-promote bilang manager ng planning department, ngunit nawala siya sa isang aksidente sa sasakyan sa isang business trip mamaya. Sa aksidenteng iyon, 6 na tao ang nawala, kabilang si Ning.
Nang marinig ang kwentong sinabi ni Guning, ang mga piraso ng alaala ay nag-flash sa isip ni Tang Yunfan. Sinubukan niyang sunggaban ang mga ito, ngunit nabigo, at ang kanyang utak ay nasa matinding sakit. Si Guning, gayunpaman, ay hindi tumigil, dahil gusto niyang makita kung ito ay kapaki-pakinabang upang pasiglahin siya. Pagkatapos, alam ng aking ina na siya ay buntis, at huminto sa pag-aaral. Sa mga sumunod na minuto, sinabi ni Guning kay Tang Yunfan ang tungkol sa miserableng buhay ni Guman sa Gu family, at kung ano ang pinagdaanan nila sa nakalipas na 18 taon. Ako ay humihingi ng paumanhin. Wala akong ideya kung ano ang iyong pinagdaanan. Patawarin mo ako. Sorry, paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Tang Yunfan. Sinisisi niya ang sarili niya. Nang makitang wala pa ring maalala si Tang Yunfan pagkatapos ng stimulation, tumigil si Guning sa pagkukwento at tumayo na naglakad papunta sa kanya. Marahan niyang idiniin ang mga templo nito at inilagay ang kapangyarihan sa katawan nito. Nang muling kumalma si Tang Yunfan, tanong ni Guning, ano ang susunod mong planong gawin? Gusto mo bang makilala ang aking ina ngayon, o maghintay hanggang sa mabawi mo ang iyong alaala? Sa sandaling natapos ni Guning ang kanyang mga pangungusap at bago pa makapagsalita si Tang Yunfan, tumunog ang kanyang telepono, at tumatawag si Mrs. Fu. Si Mrs. Fu ay may-ari ng isang tindahan ng maternal at child supplies na nasa tabi ng Kamay Beauty Salon. Isa rin siya sa mga miyembro nila. Nakipagpalitan si Guning ng mga numero ng telepono kay Mrs. Fu kanina kung sakaling may mangyaring masama kina Guching at Guman at hindi sila matawagan ng mag-isa. Kaya naman, nang makita ni Guning ang tumatawag ay si Mrs. Fu, masama ang pakiramdam niya. Hi, Mrs. Fu. Miss Gu, halika dito ngayon din. Sinira lang ng grupo ng mga tao ang tindahan ng pamilya mo, pero hindi ko alam kung ano talaga ang ginawa nila sa tindahan. Sabi ni Mrs. Fu sa sobrang pag-aalala. Ano? Tumawag ng pulis, at pupunta ako doon. Natarante si Guning. Sasamahan kita. Narinig din ni Tang Yunfan ang sinabi ni Mrs. Fu sa telepono. Mga ad ng Pub Future. Pagtagumpayan ang mataas na mga hamon sa inventaryo sa industriya ng optics. Pagtagumpayan ang mataas na mga hamon sa inventaryo sa industriya ng optics. Ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon, na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy. Amscope sa impressor. Hindi tumanggi si Guning at sabay silang tumakbo palabas. Huminto ang sasakyan ni Tang Yunfan sa ibaba, kaya mabilis silang nagmaneho papunta sa shopping mall. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3.1N. Habang nasa daan, iniisip ni Guning kung sino ang maaaring maging grupo ng mga tao, at talagang nag-aalala siya kay Guching at Guman. Tumagal ng humigit kumulang 15 minuto upang makarating doon ng normal, ngunit dumating sina Tang Yunfan at Guning sa loob ng 7 minuto. Magulo na ang beauty salon nang sa wakas ay dumating na sila. Nandito man ang mga pulis, wala na ang mga nasira sa tindahan. Miss, hindi ka pwedeng pumasok dito. Nang pumasok si Guning sa loob, pinigilan siya ng isang pulis. Anak ako ng may-ari, sabi ni Guning. At pagkatapos ay pumasok si Guning, kasunod ni Tang Yunfan. Upang hindi siya makilala ni Guman, isinuot ni Tang Yunfan ang kanyang maskara. Maraming nasugatan sa tindahan, kabilang sina Guching at Guman. Si Guman ang pinakamalaking nasugatan sa kanila, dahil dumudugo ang kanyang ulo at nahimatay na siya. Hindi pa dumarating ang ambulansya, kaya nakahiga lang si Guman sa sofa. Si Guching ay nakatayo sa tabi niya ngunit sabik na umiiyak. Ang braso ni Guching ay nataman ng isang stick na bakal at ang iba pang mga tauhan ay nasugatan sa iba pang antas. Buti na lang at buhay pa sila. Nanay, tita, tumakbo si Guning sa kanila, sinundan ni Tang Yunfan. Nang makita si Guman na nasa panganib, ang puso ni Tang Yunfan ay nalungkot para sa kanya, at labis siyang nag-aalala na si Guman ay mamatay. Dahil alam niyang natatakot si Tang Yunfan, inaliw siya ni Guning.
Magiging maayos din. Hindi lang inaalaw ni Guning si Tang Yunfan, kundi pati si Guqing, dahil patuloy na umiiyak si Guqing sa buong oras. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Tang Yunfan sa buhay ni Guman. Nasa publiko sila, kaya hindi komportable para kay Guning na ilagay ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga kristal ng kapangyarihan at sinabi sa kanila na uminom ng mga table tas. Para kay Guman na pinakamalubhang na sugatan, kinailangan ni Guning na iligtas ang kanyang buhay sa lalong madaling panahon. Ang iba pang mga nasugatan ay uminom ng mga pildores na ibinigay sa kanila ni Guning nang hindi nag-iisip pa. Pagkatapos uminom ng mga table tas, ang iba pang mga nasugatan ay gumaling, at lahat sila ay nagulat sa mahusay na epekto ng gamot. Gayunpaman, sila ay nasa resulta pa rin ng kakilakilabot na pag-atake. Hindi nagtagal, tumigil din sa pagdurugo si Guman at namulat. Ningning, niyakap ni Guman si Guning ng mahigpit sa tuwa. Nang mataman niya ang kanyang ulo, naisip niya na mamamatay siya at hindi na muling makikita si Guning. Nay, ayos lang, at ayos ka na ngayon, sabi ni Guning. Nang makitang ligtas si Guman, nagpahinga si Tang Yunfan. Pagkatapos nito, tinanong ni Guning si Guqing, "Tita, ano ang nangyari?" "Hindi ko talaga alam. Nang buksan pa lang namin ang tindahan, biglang tumakbo sa loob ng isang grupo ng mga tao na may hawak na mga bakal na patpat sa kanilang mga kamay at nasira ang lahat ng bagay sa kanilang paningin ng walang sabi-sabi," sabi ni Guqing. Nanginginig pa rin ang boses niya. Halatang takot na takot siya. "Mayroon ka bang anumang salungatan sa anumang pinsala?" tanong ni Guning. "Hindi," sumang-ayon sina Guqing at Guman. "Narinig kong sinabi nila na galing sila sa Qinggang," sabi ng manager. Ang Qinggang. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Si Guning, sa kabilang banda, ay hindi nasisiyahan. Napagtanto niya na malamang na may umupo ng isang grupo ng mga tao para sirain ang tindahan ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam kung ginawa nila ito dahil sa kanya o kay Guqing at Guman. Mga ad ng Pub Future. Kung ginawa nila ito sa layuning saktan si Guning, naisip ni Guning na marahil ay dahil sa nailigtas niya si Sito Ye noong isang gabi. Ang taong nagplanong pumatay kay Sito Ye ay nagalit sa kanya, kaya't naghiganti siya sa kanya gamit ang pangalan ng Qinggang, o ang tao ay maaaring isa rin sa Qinggang. Kung ginawa nila ito na naglalayong saktan sina Guqing at Guman, maaari itong maging kakompetensya sa negosyo dahil ang Kamay Beauty Salon ang pinakasikat na salon sa lugar. Lalo na pagkatapos ng taunang kaganapan, tumaas ng husto ang kanilang membership, at nakakuha pa sila ng 5 bagong manggagawa sa loob ng ilang buwan. Siyempre, higit pa sa 2 dahilan iyon, ngunit naisip ni Guning na sila ang pinakamalamang. Ang Qinggang. "Sa tingin ko sila ay kinuha ng isang tao upang sirain ang iyong tindahan," sabi ni Tang Yunfan. Sa kanyang mga mata, hindi niya akalain na ang Qinggang ay mag-aabala na magdulot ng gulo sa beauty salon maliban na lamang kung sila ay inuupahan ng isang tao. Hindi napansin ni Guman si Tang Yunfan hanggang sa marinig niya ang kanyang boses. "Ikaw." Siya ay nabigla. Si Guning ay natigilan saglit, nakatingin kay Tang Yunfan para sa sagot. Agad na nagpaliwanag si Tang Yunfan. "Nakita ko ang ilang hoodlums na kinukuha ang handbag ng iyong ina noong isang araw, at tinulungan ko siyang maibalik iyon." Nang marinig iyon, naunawaan ni Guning kung paano nakilala ang kanyang ina si Tang Yunfan. "Nanay, tiya, ang ginoong ito ay si Tang Yunfan," sabi ni Guning kina Guqing at Guman. "Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Tang," sabi ni Guqing at Guman. "Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin noong isang araw," dagdag ni Guman. "Bahala ka," sabi ni Tang Yunfan. Sa pagharap kay Guman, si Tang Yunfan ay hindi mukhang malamig o malayo sa lahat ngunit kumilos ng malumanay. Sa katunayan, medyo kinakabahan siya, dahil gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Guman. Sa sandaling ito, dumating ang ambulansya. Bagamat maayos na silang lahat, sinabihan pa rin sila ni Guning na magpatingin sa ospital. "Tito Tang, gusto mo bang samahan ang aking ina at tiyahin sa ospital at iuwi sila mamaya?"
Kailangan kong harapin ang gulo na ito, sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Tang Yunfan, ngunit nag-aalala siya na hindi ito kakayanin ni Guning ng mag-isa, dahil kasali ang Qinggang. Kailangan mo ba ng tulong ko dito? Ayos lang. Kakayanin ko, sabi ni Guning. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako, sabi ni Tang Yunfan na may pag-aalala. Sa totoo lang, dapat niyang alagaan ang kanyang asawa at anak na babae at tulungan silang malutas ang problemang ito. Ngunit hindi ito ang tamang oras para gawin niya iyon dahil hindi pa nabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Salamat, sagot ni Guning. Maraming salamat, Mr. Tang, sabi ni Guman. Pagkatapos, umalis ang lahat, maliban kay Guning. Bagamat sinabi ng pulis kay Guning na mahuhuli nila ang mga gangster sa lalong madaling panahon, naisip ni Guning na mas mabilis kung siya mismo ang gagawa nito. Nang makaalis silang lahat, agad na tiningnan ni Guning ang mga surveillance camera, at gumawa ng kopya sa USB flash disk, pagkatapos ay tinawagan niya si Chu Xuanfeng. Hey, ano na, sinagot ni Chu Xuanfeng ang kanyang tawag sa loob ng 1 segundo. Hi, pwede ba tayong magkita? Kailangan ko ang iyong tulong, sabi ni Guning. Walang problema. Nasaan ka na ngayon? Sumang-ayon si Chu Xuanfeng nang walang pag-aalinlangan, dahil si Guning ang nangangailangan ng kanyang tulong. Gusto ng kanyang amo si Guning, at nailigtas din ni Guning ang kanyang amo minsan, kaya hindi siya magsisikap na tulungan siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Guning na makipagkita sa kanya sa mismong beauty salon. Ginoo. Tang, may sipon ka ba? Sa nakikitang si Tang Yunfan na nakasuot ng maskara sa lahat ng oras, nag-aalalang tinanong siya ni Guman. Oo, at may allergy ako kaya kailangan kong magsuot ng maskara, pagsisinungaling ni Tang Yunfan. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Chu Xuanfeng. Nang mapansin niyang magulo ang beauty salon, nagulat siya. Sino ang gumawa nito? Sinabi nila na sila ay mula sa Qinggang, sabi ni Guning. Ano? Si Chu Xuanfeng ay namangha at galit na galit. Sino ang nangahas na saktan si Guning? Naghuhukay sila ng sarili nilang libingan. Hindi kailanman pinagdudahan ni Chu Xuanfeng ang mga salita ni Guning. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko kung sino iyon sa lalong madaling panahon. Hindi ako sigurado kung miyembro ba talaga sila ng Qinggang. Kaya pakiimbestigahan ito ng maigi, ito ang surveillance video, sabi ni Guning, kinuha ni Guning ang USB flash disk at ibinigay kay Chu Xuanfeng. Pakisabi na lang kung sino ang nasa likod nito kapag nalaman mo. Gusto kong harapin ang sarili ko. Oo naman, ibibigay ko sa iyo ang sagot ngayon. Kinuha ni Chu Xuanfeng ang USB flash disk mula kay Guning at nangako. Dahil ito ay tungkol kay Guning, gagawin niya ang kanyang makakaya.